Magandang gabi po, Sir Neb. Matagal na po akong subscriber ng Pinoy Creepypasta. Atong na lang po ang ipangalan nyo sa akin. Ito pong naranasan kong kababalaghan ay nangyari noong first year high school ako. Sana po ay mapasama sa mga kwentong inanarate nyo. The early bird catches the worm. Naniniwala ako sa kasabihang yan noon. Para sa akin, yung pagkahuli ng ilang minuto sa klase ay kawalan ng pagkakataong matutunan ng isang lesson sa paaralan. Kaya naman lagi ako maagang gumigising para hindi malate sa klase. Sa sobrang aga ko ngang pumasok ay binigyan ako ng duplicate key ng advisor ko para raw ako na ang magbukas ng classroom namin kung sakaling mauna ako. Kalagitnaan ng November yon. Malamig na yung panahon. Ramdam na ramdam ko na sa simoy ng hangin yung paparating na Christmas break. Gaya ng nakagawian ay maaga akong nag-almusal, naligo at pumasok. Nung marating ko yung school, medyo madilim pa sa paligid. Kulay asul pa yung umaga kumbaga. Hindi pa sumisikat kahit katiting yung sinag ng araw. Pagpasok sa gate ng school, mabilis akong naglakad papunta sa classroom namin na located sa 3rd floor. Iilan pa lang yung tao noon. Nung time na yon ay wala pa akong nakikita na estudyante sa floor kung nasaan yung classroom namin. Bago tumapat ng classroom ay nag-imaginary gitara muna ako. Yung intro ng Magbalik ng Kalya Lili. Yun lang kasi yung alam kong tugtugin sa gitara noong time na yon. Pagdating sa classroom, sinusian ko agad. Pipindutin ko na sana yung switch ng ilaw nang may maaninag ako na nakaupo sa isa sa mga armchair. Sir Neb, itim na itim lang. Hindi anino pero solidong itim na nilalang na mukhang tao kung korte niya ang pagbabasihan mo. Nung makita ko yung nilalang ay dahan-dahan akong umatras. Hindi ko inalis yung pagkatitig ko doon sa itim na taong yon sa takot na baka bigla itong sumulpot sa likuran ko. Noong mawawala na sa paningin ko yung itim na nilalang, ay dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ko. Paglingon niya, bago pa man ako makatakbo palayo ng classroom, ay tinitigan niya ako. Yung titig na parang pumapasok sa buong katawan ko. Kung paano ko nasabing pumapasok ay para kasing may puwersa na tumagos sa katawan ko. Kung ganoon ba yung pakiramdam ng mga tao bago saniban ay hindi ko sigurado. Pero hindi ko talaga malimutan yung pagkakatingin sa akin nung nilalang na yon. Lalo na noong nginitian niya ako. Tapos kahit hindi gaanong bumuka yung bibig nung nilalang, narinig ko sa isip ko na sinabi niyang, "Halika, maglaro tayo." Nung tuluyan akong makalayo sa classroom ay doon ko lang naramdaman yung hingal at pagod. Para bang ang layo-layo ng tinakbo ko kahit bumaba lang naman ako ng isang palapag. Tinuloy ko pa rin na pumasok sa klase namin noon. Pero noong araw na yon, hindi ako makapag-concentrate sa klase. Pakiramdam ko kasi ay nasa loob pa rin ng classroom yung nilalang na yon. At tinitignan ako nito sa buong duration ng klase namin. Hindi naman nagbago ang gawi ko matapos ang kababalaghang yon. Nagbago lang ang paniniwala ko, kaya hindi na muna ako umaakyat ng classroom kapag walang kasabay na kaklase. Sa ngayon, Sir Neb, ang kasabihang pinaniniwalaan ko na ay the early bird catches the early ghost, o kung anumang nilalang yung nakita ko na yon. Hello mga kapasta. Hello Sir Neb. Gusto ko rin po sanang i-share itong kwento na binahagi ng Kuya Darius ko nung minsang mangupahan sila. Ilang taon nang nangyari ito at hanggang ngayon ay tumatak na nga sa isip ng Kuya Darius ko. Isa rin daw ito sa dahilan kung bakit naging mabusisi sila sa paghahanap ng mga bahay na mauupahan. Nag-decide mag-live-in noon si Kuya Darius at Ate Luz.
para raw makilala nila ang isa't isa bago ang kasal. Sa Baclaran nagtatrabaho noon si kuya at sa Bikutan naman si Ate Luz. Sa paghahanap nila ng bahay na mauupahan, kung saan-saan din sila nakarating. Hanggang sa huli ay may napili nga sila. Sir Neb, hindi ko na lang po babanggitin kung saan yung lugar na yon. Ayoko din kasi na manira. Yun daw lugar na nakita nila ay pasok sa budget nila. Ayaw nila sa room for rent kasi daw nakakahiya sa mga kasama sa bahay dahil maingay sila kapag nagtatalik. Noong naglilipat na sila Kuya Darius at Ate Luz, ay pinatulong nila ako sa paglilipat ng gamit. Simple lang naman yung bahay. Nasa ilang square meter siguro. 2 yung kwarto kaya siguro nagustuhan nilang mag-asawa. Yung unang kwarto malapit sa sala. Doon sila natulog. Sa kabilang kwarto nila ako pinatulog nung time na tumulong ako sa paglilipat. Hindi pa noon ginagawang bodega yung kabilang kwarto na yon. Sa pagtulog ko sa kwartong yon, ay sleep paralysis agad ang naranasan ko. May babaeng nakaitim na damit pangkasal ang sumakal sa akin. Mabuti na lang at ginising ako ni Kuya Darius na noong time na yon ay nagkakape. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sinabi ni Kuya na baka dahil lang daw sa pagod kaya ako na naginip ng ganun. Sa una at huling pagkakataong yon, ay napansin ko yung itim na mantsa. Sinabi ko yon kay Kuya. Wala naman daw mantsa doon noong tinignan nila. Hayaan ko na lang daw at lilinisin nila ni ate kinaumagahan. Wala na ako sa bahay nila nung sinubukan nilang alisin yung itim na mantsa sa pader. Yung korte at kulay pala ng mantsa, Sir Neb, ay ganito ang itsura. Para siyang babaeng may mahabang buhok na nakayuko. Yung kulay parang tubig kanal. Sinubukan daw nilang alisin yung mantsa. Ilang beses daw nilang kinuskus ng brush, sinabon at nilagyan ng kung ano-ano. Pero hindi raw maalis-alis kaya hinayaan na lang nila. Matapos nilang hayaan yung itim na mantsa ay nagsimula raw ang mga kababalaghan sa bahay nila. May mga gabi raw na parang may naglalakad sa loob ng kwartong ginawang bodega. Nakakarinig daw sila ng mga pagkalmot ng plywood sa dingding ng bahay. Kapag hinahanap daw nila Kuya Darius yung pinagmumulan ng ingay, ay tumitigil daw ito. Noong una inisip lang daw nila ate at kuya na daga lang ang may gawa ng mga kaluskos at tunog ng pagkalmot. Medyo napanatag sila noon. Pero bumalik din daw ang takot nila nang magpatuloy ang paglalakad doon sa bodega. Hindi raw nila matukoy kung saan nanggagaling yung tunog na nangyayari lang tuwing gabi. Madalas naman tignan ni Kuya yung bodega, pero kapag binubuksan na niya yung kwarto na pinagmumulan ng mga yabag, nawawala raw yung tunog. Isang beses habang nag-iisa lang si Kuya sa bahay nila, ay hinayaan niya raw na bukas yung bodega para kung sakaling marinig daw niya uli yung ingay ay masilip niya agad. At ganoon nga yung nangyari, Sir Neb. Habang nanonood siya ng TV ay narinig daw ni Kuya yung mga yabag na sinundan ng mga pagkalmot sa plywood. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Mabilis niyang sinilip yung kwarto at binuksan yung ilaw. Hindi niya nahuli yung pinagmumulan ng tunog. Pero may isang bagay siyang nakita na talaga namang nagpatindig ng husto sa mga balahibo niya. Yung mantsa, Sir Neb. Hindi na nakayuko yung mantsang korting babae. Nakatayo na raw ito at yung detalye ng buhok ay mas malinaw na dahil kitang-kita daw yung mga hibla sa mantsa. Kahit natatakot at nagtatayuan yung mga balahibo sa batok, ay nagkunwari si Kuya. Nagparinig daw siya at sinabing, "Daga lang nga siguro yung gumagawa ng ingay dito." Nung bumaba yung takot ni Kuya, ay tinext niya agad si Ate Luz. Pinauwi niya raw muna si Ate Luz sa mga magulang nito. Tanong ng tanong daw si ate kung bakit, pero hindi sinasabi ni Kuya.
Sa pagkikita nila Kuya at Ate Luz ay doon palang kinuwento ni Kuya Darius ang nangyari. Pinanindigan daw ng balahibo si Ate Luz nung marinig ang kwento tungkol sa mantyang gumagalaw. Nag-decide silang lumipat na ng bahay sa takot na baka yung mantyang gumagalaw daw bayolente dahil na-connect nila sa panaginip ko noon tungkol doon sa babaeng nakaitim na pangkasal. Sir Neb, sa paglipat nila Kuya at Ate ay muli nilang naramdaman yung kakaibang kilabot sa bahay. Pero ngayon at bago raw sila umalis ay nawala na yung mantyang hindi mabura-bura sa bodega. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong kwento dahil hindi talaga ako masyadong sure kung guni-guni ko lang ba ito o epekto lang siya ng stress at pagod ko sa trabaho. Hindi rin ako madali maniwala sa mga kababalaghan kasi para sa akin, kayang-kayang ipaliwanag ang lahat ng bagay. Mapamulto man yan o aswang. Pero kahit hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan, ay isa po ako sa masugid niyong tagapakinig, Sir Neb. Huwag niyo na lang pong i-publish ang pangalan ko. Nangyari ito sa akin noong 2011 at nagbe-bed space ako sa Muntinlupa. Call center ang trabaho ko noon, non-voice, tungkol sa research ng mga mortgages at taxes. Halos araw-araw, 3 hours to 5 hours ang overtime namin dahil maraming trabaho na kailangang asikasuhin. Unang trabaho ko yon kaya nahirapan akong iwan. 6 na buwan na ako noon na nagbe-bed space sa Muntinlupa nang dalawin ako ng isang nilalang na hindi ko maipaliwanag kung produkto ng imagination o katotohanan. 12:00 ng umaga noon. Kauuwi ko lang galing trabaho nang dumiretso ako sa kwartong inuupahan ko. Pumwesto ako sa lower deck kung saan ako nahihiga. Ako lang ang tao sa kwarto dahil yung 3 kakwarto ko mga pang-umaga ang trabaho. Kakapikit ko lang nang maramdaman at marinig kong may nagbukas ng pinto ng kwarto. Mabagal kong minulat yung mga mata ko. Yung mulat na tama lang para makaaninag kung sino ang nagbukas ng pinto. Pagtingin ko sa pinto, napaisip ako kung bakit ganoon lang ang pagkakabukas ni hindi makakapasok yung tao. Tinawag ko yung mga pangalan ng mga kakwarto ko pero walang sumagot. Kaya naman minulat ko na yung mga mata ko. Babangon na sana ako para isara uli yung pinto. Naiilang kasi ako sa liwanag na pumapasok dun sa kwarto. Hindi pa man nakakabangon ay naramdaman ko na yung pagbigat ng katawan ko. Nagstay ako na nakatitig sa pinto. Sinasabi ng isip ko na kailangan kong isara yung pinto kasi hindi ako makatulog dahil sa linya ng liwanag na pumapasok. Pero Sir Neb, nanigas talaga yung katawan ko. Kahit leeg ko pati mga kamay at paa ay hindi ko maigalaw. Ilang minuto din siguro ako sa ganoong kalagayan nung gumalaw ng bahagya yung pinto. Ilang segundo pa lang ang lumipas ay nakita ko ang unti-unting pagdilim nung paligid ng likod ng pinto. Nawala yung liwanag. Inisip ko pinatay na siguro yung ilaw. Kinukumbinsi ko noon yung utak ko na makakatulog na ako. Pero hindi nangyari. Yung mata ko nanatiling nakatitig doon sa pinto. Habang nakatingin ako doon sa pinto ay nakita kong may maitim at butuhang kamay ang humawak sa frame malapit sa switch noong ilaw. Naramdaman ko yung panlalaki ng mata ko. Sa sobrang takot ay para akong tinatakasan ng mga balahibo ko sa katawan. Gusto ko na noong tumayo at tumakbo. Pero parang may mga kamay na nakakapit sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Parang sinasabi ng utak ko na hindi pa tapos ang palabas. May dapat ka pang makita. At ayun na nga Sir Neb, matapos yung paghawak ng butuhang kamay sa frame ng pinto
ay sumunod ang pagsilip ng isang tao na parang nababalot ng itim na buhok. Walang mata yung mukha niya, pero kahit ganoon ay nararamdaman kong sa akin nakafocus yung atensyon niya. Sinubukan kong isigaw yung pangalan ng mga kasama ko sa kwarto. Sinigaw ko rin yung pangalan ng mga santo. Nagdasal din ako. Pero hindi noon napigil yung nilalang na nababalot ng buhok ang muka. Tuluyan niyang binuksan yung pinto ng kwarto at halos atakihin ako sa puso nung makita ko yung kabuuan niya. Nababalutan pa rin siya ng mga buhok, pero kapansin-pansin yung mga itim na likidong tumatagas mula sa katawan niya. Sobrang baho ng amoy, Sir Neb, na para bang nanggagaling yun sa isang nabubulok at patay na hayop. Habang papalapit siya sa akin ay wala akong magawa kundi sumigaw ng sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Naramdaman kong umaagos na yung luha sa mga mata ko dahil na rin sa sobrang takot. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Sa huling pagkakataon ay sinigaw ko yung pangalan ng mama ko. Pagtingin ko sa kwarto ay sarado na uli yung pinto. Wala na roon yung nilalang na nababalutan ng buhok. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung itsura niya. Nagstay din sa ilong ko yung amoy ng bulok. Ilang segundo yun bago tuluyang nawala. Nung tignan ko yung cellphone ko, nagulat ako. Hindi pa kasi lumilipas ang 10 minuto. Para bang ang tagal nung pangyayari. Hanggang ngayon, Sir Neb, naiisip ko kung panaginip ba yon o totoo. Kasi kung oras ang pagbabasihan ay hindi naman talaga ako natulog. Tinanong ko rin sa mga kasama ko sa kwarto kung may katulad silang karanasan. Pero wala naman daw. Wala ring kasaysayan yung tinitirhan namin dahil isa raw yung bagong gawang paupahan. Meron lang isang detalye na sinabi sa akin yung mga kakwarto ko na talagang nagbigay ng takot sa akin, Sir Neb. Paminsan-minsan daw kasi ay may nakikita silang mahahabang hibla ng buhok na nakakalat sa iba't ibang parte ng kwarto. Ang pinagtataka lang namin ay walang babae sa mga kasamahan ko at wala sa amin ang may mahabang buhok. Good evening, Sir Neb. Share ko lang po sana itong naranasan ng lolo Clotario ko na nangyari noon sa Panay. Naganap daw po ito noong kalagitnaan ng 1970s. Hindi naman po nakakatakot itong kwento, pero isa ito sa mga kwento ng lolo ko na gusto kong naririnig. Bihira rin po kasi akong makarinig ng mga kwentong may kinalaman sa Mantiw. Kaya shinare ko na rin po sa inyo para mapakinggan at ma-enjoy din ng iba. Nasa mga makikinig na lang po kung matatakot pa sila dito o hindi. Matapang si Lolo Clotario. Yun kung ituturing na matapang ang mga taga-probinsyang umuuwi sa bahay kahit malalim na ang gabi. Dahil lasinggero ay sanay na raw na umuwi si Lolo kahit gabing-gabi na. Kabisado na raw niya kasi ang daan kahit pa lakaran o gapangan ang labanan. Noong tanungin ko si Lolo kung natatakot ba siya sa aswang, sinabi niya na natatakot siya pero hindi masyado dahil may pangontra daw siya laging dala. Pangontra na bigay ng tatay niyang albularyo para daw hindi siya lapitan ng mga aswang. Kung anong klaseng pangontra, Sir Neb, hindi na naidetalye ni Lolo. Kaya naman naisip ko noon na baka supot lang ng asin o garlic chips. Isang gabi nung naparami ng inom si Lolo, ay nagawi raw siya sa isang parte ng gubat na hindi siya pamilyar. Gubat daw yun na kahit anong lakad at gapang niya ay hindi raw siya makalabas-labas. Nung baliktarin niya naman yung damit niya ay hindi pa rin siya makaalis. Kaya naman ang ginawa ni Lolo ay nagpasya na lang daw siya na mahiga sa damuhan. Kahit nilalamok daw noon ay hindi niya masyadong ramdam dahil namanhid yung katawan niya dahil sa dami ng nainom niya.
Nung nakapikit na raw si Lolo at maaabot na yung inaasam niyang tulog, bigla raw siyang nakaramdam ng mabigat na yabag sa loob ng gubat. Nataranta daw siya. Mabilis siyang umupo. Susubukan niya sanang maglakad o gumapang ulit, pero nanigas raw yung katawan niya nung makita niya yung malaking paa na parang ugat ng puno. Kasing itim daw ng uling yung paa. Malahigante daw yung laki noong naglalakad sa gubat. Nakumpirma raw ni Lolo na isa yung mantiw. Sumisipol-sipol pa raw yung mantiw na parang humuhuning ibon. Nung maalala ni Lolo na naliligaw siya, ay sinubukan daw niyang inisin yung mantiw. Naalala kasi niya na sinasabi nung tatay niyang albularyo na naiinis daw yung mga mantiw sa gumagaya sa sipol nito. Ilang segundo pa lang daw na sumisipol si Lolo, ay narinig niya agad na tumigil yung mantiw sa paglalakad. Naramdaman daw ni Lolo na hinahanap ng mantiw yung nangahas namang inis dito. Pagapang daw na lumayo si Lolo sa lugar na yon. Tahimik ding umakyat ng puno ng niyog si Lolo kasi palagay niya yon ang ligtas na pwede niyang pagtaguan. Maya-maya pa, napansin niyang wala na yung presensya ng mantiw. Sa tuktok ng puno ng niyog ay nakita raw ni Lolo yung mga bahay na naiilawan pa ng gasera. Yun daw ang dahilan kung paano siyang nakalabas ng gubat. Nung tanungin ko kung paano nawala yung kalasingan niya, ay sinabi niyang baka dala na rin daw ng takot sa mantiw. Hindi na na-encounter ni Lolo yung mantiw kahit noong balikan niya yung gubat. Ang sabi pa ni Lolo Clotario, ang bango-bango daw ng mantiw kahit maitim yung katawan. Para raw magkahalong amoy ng lupa, dahon at mga bulaklak. Hindi lang daw sigurado ni Lolo kung ano kaya ang nangyari sa kanya kung nagawa siyang mahanap ng mantiw nung gabing yon. Magandang hapon po, Sir Neb. Sumulat po ako dito para ibahagi itong karanasan ng Tita Malu ko. Nangyari po ito noong masira yung bahay nila dahil sa tumamang lindol noon sa Bohol. Nabalita yung lindol na ito dahil sa sobrang lakas ang daming mga lumang simbahan na naitumba. Ilang araw matapos yung lindol ay binalikan daw nila Tita Malu yung bahay nila. May kaya sila Tita Malu, kaya siguro natatakot sila noon na baka pagnakawan sila. Saglit lang naman daw nila i-check para makita kung gaano kalala yung pinsala ng lindol. Balak din nilang tignan kung nakalakba ng maayos yung bahay. Pagdating sa bahay ay nabawasan daw yung bigat ng loob ni Tita at nung asawa niya dahil nakita nilang hindi malaki yung pinsala ng bahay nila. Nag-decide daw noon sila Tita at ng asawa niya na bumalik na sila sa bahay dahil nagsipagbalikan na rin naman yung ilang kapitbahay nila, lalo na yung mga hindi gaanong napinsala yung mga bahay. Kaso maya-maya raw ay nakarinig si Tita ng boses ng bata. Humihingi raw ng tulong. Iniwan ngayon ni Tita yung asawa niyang kausap niya na noon ay nagtitimpla ng tsaa. Hinanap ni Tita yung boses ng bata. Sa paghahanap sa boses ng bata ay napadpad siya sa likurang parte ng bahay. Doon napanganga si Tita sa nakitang pinsala. Ang laki-laki raw ng bitak sa simento. Bitak na sa sobrang laki ay magkakasya ang isang bata kung ipapasok doon. Nung marinig ulit ni Tita yung paghingi ng tulong ng bata, ay nilapitan niya na yung lugar kung saan niya naririnig yung tinig. Walang iba kundi sa malaking bitak. Sa kadiliman ng bitak daw ay nakita ni Tita Malu yung pares ng mga mata. Matang mukhang kagagaling lang sa pag-iyak yung itsura. Dahil sa awa ay mabagal na nilapitan ni Tita yung bitak. Gustong gusto niya raw noon na tulungan yung bata dahil bigla raw naalala ni Tita na kung hindi raw siya nakunan noon sa anak nilang mag-asawa ay baka
kaedad yun nung batang humihingi ng tulong. Nung malapitan na ni tita yung bitak, ay biglang nag-alangan si tita. Parang may nagsabi raw sa utak niya na wag tumuloy. Pero dahil nga naaalala niya yung namatay na anak, kaya nakonsensya siya. Baka raw kasi gumuho yung lupa kung nasaan yung katawan ng bata kung maghihintay pa siya ng tulong. Iniabot ni tita yung kamay doon sa bata. Inabot daw nung bata kay tita yung maitim niyang kamay. Itim na parabang natutong na kanin. Ganun-ganun daw yung itsura. Pero Sir Neb, noong aabutin na raw ni Tita Malu yung kamay ng bata, ay mabilis daw niyang nilayo yung kamay sa bitak. Nakita niya raw kasi yung katawan nito. Putol at hanggang bewang lang daw. Para pa nga raw nagliliwanag sa dilim yung mga laman loob ng bata. Pagkalayo daw ng kamay ni tita doon sa bitak, ay narinig niyang humalakhak yung bata. Kinilabutan siya nung marinig na yung halakhak daw ay naghahalo-halong boses ng matanda at bata. Tapos talagang parang nanggagaling na sa ilalim ng lupa. Bago mawala yung halakhak, ay narinig pa raw ni tita na sinabi noong maitim na bata sa loob ng bitak, "Sayang, dapat sumama ka na lang sa akin dito." Tumakbo raw si Tita Malu papunta sa asawa niya matapos yung nangyari. Kinuwento niya yung tungkol sa bitak at itim na bata. Pero hindi siya pinaniwalaan. Paano nga naman daw siya paniniwalaan noong asawa niya? Noong bumalik daw sila sa likod bahay, ay wala roon yung malaking bitak na nakita ni tita. Magandang araw sa iyo, Sir Neb. Ganon din sa mga avid listeners ng Pinoy Creepypasta. Sana po ay mapabilang din ang kwento kong ito sa mapapakinggan ng mga taga-subaybay mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ems. Tungkol ito sa nakakakilabot at nakakalungkot na kwento ng buhay ng matalik kong kaibigan na si Melinda. Magkaibigan kami mula pa noong high school. Saksi ako sa lahat ng nangyari sa buhay niya, na halos puro pasakit at kabiguan lang naman. Maagang naulila sa ama, pinagsamantalahan ng stepfather, pinalayas ng ina kasi hindi siya pinaniwalaan. Hindi na nakapag-aral dahil kinailangan magtrabaho para buhayin ang sarili. Nakulong dahil pinagbintangan ng amo. Nabuntis at iniwan ng boyfriend at sa huli ay namatay din ang dinadala. Mga matitinding dagok sa buhay na hindi niya kinaya at dahilan para mawalan ng tiwala at pananalig sa Diyos. Magkasama kaming nangungupahan sa isang bahay ni Melinda, kaya nasaksihan ko yung lahat ng naging pagbabago sa kanya. Mula nang makunan ay nawala na siya ng ganang mabuhay. Hindi na kumikibo, hindi na kumakain, at hindi na halos nakakatulog. Ayaw na niyang may kumakausap sa kanya, pero madalas ay nagsasalita ng mag-isa na sobra kong pinag-alala. Isang araw narinig ko na lang na humahagulgol siya ng iyak. Sir Neb, first time ko siyang nakitang umiyak mula nang mawala yung baby niya. Kaya agad kong nilapitan para pakalmahin. Pero paglapit ko sa kanya, nagulat ako sa biglang paghawak niya ng mahigpit sa braso ko na halos mabali yung kamay ko. Tapos bigla na lang siyang tumawa ng tumawa. Takot na nagpipiglas ako hanggang sa makatakbo ako palabas ng kwarto. Doon na nagsimulang maging bayolente yung kaibigan ko. Minsan naman ay naabutan kong ginugupit-gupit niya yung buhok niya hanggang sa mag-uka-uka na yung ulo niya. Hindi ko alam, Sir Neb, kung anong gagawin ko. Pareho kaming malayo sa pamilya at tuluyan na siyang pinabayaan ng nanay niya. Gumawa ako ng paraan para matignan siya sa ospital. Pero nung time na makita siya ay normal naman daw siya, na pinagtataka ko.
Isang araw may nagpunta sa bahay na padala ng isang kaibigan. Isa daw yung espiritista at ayon sa kanya ay may sumasanib daw sa kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ay biglang may kumalabog at nung pasukin namin yung kwarto ay nakita namin si Melinda na nakadikit ng pataob sa kisame habang humahalakhak at tumutulo ang laway. Takot na takot ako sa nakita ko. Hindi naman nawalan ng loob yung espiritista at sinimulan niya itong usalan ng kung ano-anong orasyon. Pero bigla na lang siyang pinukol ng matigas na bagay ni Melinda. Doon na siya sinukuan ng espiritista, Sir Neb, at sinabing isang pare na gumagawa ng exorcism ang kailangan ko para makatulong kay Melinda. Habang nasa proseso ako ng paghahanap ng pare na pwedeng makatulong sa amin, ay marami pang kung ano-anong kababalaghan ang nangyari at tanging dasal sa Panginoon ang pinanghahawakan ko para makayanan at malabanan ko yung takot sa araw-araw na kasama ko siya. Isang beses ay nakakita ako ng mga patak ng dugo. Kinakabahan na sinundan ko yung mga patak at gano'n na lang yung takot ko nung makita ko si Melinda na may hawak na kutsilyo at hinihiwa yung sariling katawan habang sige yung agos ng dugo. Pero parang hindi naman niya iniinda at imbes ay parang tuwang-tuwa pa siya sa ginagawa niya. Ibang-iba na yung mukha niya. Hindi ko na makilala, Sir Neb. Mula sa maamo hanggang sa parang halimaw na. Halos mawalan ako ng malay sa nakikita ko. Noon biglang dumating yung pare na napakiusapan ko at agad niyang sinagawa yung ritual. Matagal din yung naging paglalaban hanggang sa unti-unting nanghina si Melinda at bumalik sa normal. Umalis yung pare pero sinabi niyang babalikan pa niya si Melinda. Awang-awang niyakap ko yung kaibigan ko na parang wala namang alam sa mga nangyayari. Umaasa ako, Sir Neb, na matatapos din ang lahat at babalik sa normal si Melinda. Pero hindi na yun nangyari dahil kinabukasan ay nakita ko na lang na nakabigti na si Melinda. Wala na siyang buhay. Nakakalungkot, Sir Neb, nang dahil sa mga dagok sa buhay niya ay tinalikuran ni Melinda ang Diyos. Dahilan para makubkob siya ng demonyo. Yun na siguro yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Hindi ko sinukuan si Melinda. Ginawa ko lahat ng kaya ko para lang mailigtas siya. Pero sa huli ay hindi rin niya kinaya ang lahat. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.